And so today, we give you the Queen's story. Paano na mag-apply sa Japan? Ma-practice ka na isang saot. Tapos, bali may bana ka itong hapon. Wala. Migo. Wala. Ano lang yun ang gin-invite lang ako sa mga barkada ko. Ano tayo, nag-grupo kami, nagtapos ng saot. History ko na. Nag-ano kami sa mga papers. Nag-fill up kami sa mga papers. Tapos, din siya gagi. Dire. Ito, babaw na din. Hindi ko manaog siya. Di ano man mo. May lagyan mo kasi sa dalong mo. Di ko isa kadelikado man eh. Ma-aksidente ka man. Nagtagani ko, no? Anong edad niya sa naglakad sa Japan? Mga ano siya, mga 18 years old. Dason din pasakaan na ang edad niya. Oo. Pili mo ka 21. 21. Ay, hindi pwedeng 18 mo, underage. Tiyan mo man ang usual, di nila katabo, no? Do ka mo ng mga practical nila, ginaobra sa una para makalakad ka sa abroad. Gina, ano ang iya nga edad, ginahin mo nga 21. Bilang isa ka Iloy, anong una mo nagsulod sa ulo mo sa nagambal niya? Oh, ang bata ko, ato na sa Japan. Di, syempre, sa una Hindi gani. daw nalipay man ko kay Miga, kung man ang nagaytrok. Okay. Tapos, Di, nga daw mayo man ko sa primero. hmm. Ang ila nga ano. Sa uli, ang mga natabo sa iya nga, nagbuang siya. Kaya ang injection ako na nagsaka sa utok ko. Anong sitwasyon sa bata mo sa bungko? Di, okay man siya, ano mo na. Siya na di ka pang limpyo. Okay. Mayo siya magpanglimpyo na. Kadasig pa siya mag-obra. Kagsang una, mayo na siya magluto sa mga pagkaon sa ngapon. Okay. Kagkabalo siya sa mga ambar man sa ngapon. Kaya bala mo siya ga-eskwela na di siya sa Montito, maalam na siya. Di kadali niya maano ang mga hambal sa Japanese. Di amo na nga nagano ang Japan kay naglain na tong ulo ya. Nag-ano sa amo, Tawag. nagkawag na ano siya, papulion siya. Di subukan ang sitwasyon niya. Kasi paano, dumasinadiyahon man siya gyapon. Tiyo kay sa ako na sa kakaon, tanan mo. Wala man sa libog. Naimuga sa pinggan, maninlo sang balay namon. Wala mo man na sa ginasubo. 30 kapisan. Ano man ang pagpalangga sa isa ka utod, siya ang utod? Di siyempre plangga mo eh. Iti, isang gamay na siya, ako na yan naglibang. Di si mama yan, naglakat na iya. Kung saan mo yan lang kami ginapulian. Di daw bata mo man, daw mangod mo man. Ano man ang nagasulod sa ulo mo kung amo na bala sitwasyon niya? Di kasi aperte man ang pangakig ko eh, kay yung mo refrigerator sang san o itong ikigan na sa kay kundi damo-damo pagkaon ka New Year, di ko ino-no mo. Ino-no ang refrigerator kay mapanos na karutanan ta nga mga ano imbes nga makaon ta pa na pagkaano hindi na kay mapanos niya bakal ka sang bagong refrigerator ha. Daw na ano ko bala mo wala pa ta kwarta ka New Year, dadaso na lang ta mabakal niya bakal ka gani bag-o. Nangga pusing-pusing sa hindi ba na delikado? Do kasi cut kid si iya? Hindi mo gani sa mampadan kay ma-duty gida siya. Duty. Sige, kisa galakat na siya. Ti may gasakay mo ko kisa sa lakyan makami nga kiri. Kunduhan na siya kisa. Di kundo mayo iya buat masakay na siya eh. Nabi nagid do isa ka besto nagyan ko sakay ko sa jeep. Gaulan, gipapunduhan ko sa jeep hindi ko siya magsakay. Malakat lang siya. Nagkalain makamatiyag may utod mo. An 18-year-old Arlene or Nene decided to leave home and venture in a different kind of journey that changed her life forever. Known as the Little Miss Body Language of Sierra Madre in Barangay Villamonte, she worked as an entertainer in a bar after an old family friend recruited her as a dancer in Manila. Despite failing to complete high school in La Casillana, her mother's hometown, her pleasing personality landed her jobs,
mostly odd but greatly profitable. That is why in Japan, it was very easy for her to start good relationships with fellow workers. And yes, Arlene was a favorite among the usual bar clients, with Filipinas claiming the spotlight as versatile and more powerful performers. She has aced the stage and proved herself as a better dancer, night after night. Flawless, curvy, and appealing visitors with her beautiful charm, Arlene has proven herself one of a kind. Mag New Year ganito na niligda siya. Sila niya, Happy New Year ng bibing, nagkiss siya.